Haro, Diyos ko, ito yatang sila Luis Tro at ang House Prosecution Team desperate moves na. Dahil nga, bakit pa nila kailangan i-include dun sa listahan ng mga witnesses itong si Sheriff Abe Andres. Yun ngang dating nasapak nitong si VP Sara dun sa Davao nung may nangyayaring demolition. Dahil nga, siyempre, nagawa siguro ni VP Sara yun dahil sa pagmamahal niya dun sa mga nandun sa lugar. Dahil nga hinihingi niya 2 oras lang sana at para kahit papano makausap ng maayos yung mga residente para hindi dumanak ang dugo. Kaya sobrang dismayado niya at nagawa niya yun, pero nagkaayos din sila hindi katagalan. Hindi nga nakapag-file din ng criminal charge sa pagkakalam ko itong si Sheriff Andres kay VP Sara dahil nga naresolba din agad ang kanilang problema. Pero hindi ko alam dito sa House Prosecution, no, dito kila Luis Tro, kung bakit kailangan pa nilang i-drag yung pangalan nitong si Sheriff Andres. Na siya na nga mismo, itong si Sheriff Andres, nagbigay ng statement na sinabi niya na I don't want to be involved in partisan politics. Kumbaga ayaw niyang ma-involve sa kaguluhan na pwedeng idulot ng politika. Kasi imagine niyo nananahimik na yung tao nagtatrabaho na ngayon dun as a human resource personnel dyan sa Supreme Court. Maganda na ang trabaho niya at hindi na para makisapi pa siya sa kaguluhan dyan. Kukunin yung witness, di ba? Tapos ano ba ang purpose nitong sila Luis Tro? Ano ba yung para daw ba ma-prove na may tendency to inflict violence itong si VP Sara? O may behavioral pattern ba na gusto siyang palabasin itong pag-uugali ni VP Sara? Yung ganon? Yung mga ganyang klase ng violence? Parang nakikita ko there's no sense sa ginugusto nilang i-include itong si Sheriff Andres. At opinion ko parang ito may halong pamumulitika, no? Dahil nga kita nyo, wala siguro silang makita talagang matibay na mga ebidensya upang ma-indict o talagang maging guilty itong si VP Sara. So, baka kaya hinahaluan nila ng mga ganyang klase ng mga personalidad, yung mga nakaraan na 15 years ago, sinusubukan nilang mapabilang sa mga witnesses. Ayaw naman ng tao. So, supalpal sila dyan. Ibig sabihin, wala silang magagawa kung ayaw maging testigo ng tao. Kung ayaw tumistigo dyan sa impeachment hearing, hindi nila pwedeng pilitin. Dahil hindi naman criminally liable yung si Sheriff Andres kung hindi siya willing, voluntary, mag-testify laban kay VP Sara. So, yung mga loyalist ng vlogger na mga yan, na mga bayaran, pahiya na naman. Pilit nilang pinamumuka, lalo itong si Haring Becky. Pilit nilang pinamumuka na parang malapit na sa dead end itong si VP Sara at malapit na siyang ma-guilty, matatalo sa impeachment. Pero ang katotohanan, parang bumabagal pa lalo ang proseso ngayon at kailangan pa talaga nilang maghanap ng mga additional witnesses dyan. At mukhang wala silang communication kahit dun kay Sheriff Andres. At kailangan pa talaga magpalabas ng statement itong si Sheriff Andres na sinasabi nga niya na ayaw niyang makibilang dyan sa ganyan mga klase ng hearing. So, yan lang muna sa ngayon mga kanoypi. Lagi ko lang pinapaalala sa inyo na lagi kayong magpakamakabayan. Nang sa ganun, hindi katagalan, magiging Singapore din ang Pilipinas. Hanggang sa muli, ang inyong nag-isang siga sa mga siga. Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong. Mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.